Napanood ka na namin na gumaganap ng ganito sa mga past projects mo, pero gaano to ka-special at ka-challenging? Well, feeling ko after 2-3 years, ngayon lang ulit ako magbabalik sa mga sinehan, sa pelikula. And special to dahil na-miss ko. Itong mga past years, kinailangan ko lang magpahinga at kinailangan ko lang tutukan yung aking physical and mental health. And noong ako ay ready na, I'm glad naman na grabe full support yung aking management, which is yung Cornerstone. Ito na, Rags to Riches. I'm very excited and I'm very happy na nagawa ko to. Dahil, again, sobra kong na-miss. Sabi mo before na medyo pahinga ka muna when it comes to gay roles, ano? Ano yung napag-convince sa'yo na gumawa uli ng ganitong klaseng project? Actually, parang hindi ko naman nasabi na magkapahinga ako sa mga gay roles. Nagpahinga ako physically. Pinahinga ko muna yung aking isip at yung aking katawang lupa dahil medyo iba yung epekto ng pandemic eh. Correct. Oo, medyo mahaba yung naging epekto niya sa akin. Correct. So kinailangan ko munang to heal, and now that I'm ready, Ito na yun. ito na yon. Masasabi mo ba, Bables, parang you did a microdrama sa Signal, drag ka rin dito. It's kinda your preparation doing Drugs to Riches. Yes. Yung sa microdrama kasi, sinabi sa akin na ito lang. Kumbaga parang konting days lang yung kailangan ko para gawin yung project. So I said yes. Dahil mahal ko talaga ang pag-arte. Correct. So sabi ko, okay, kahit na nasa gitna ako ng pagpapahinga, gawin ko tong microdrama kasi saglit lang naman yun. So why not? Pag gay role daw, Bables, parang minamani mo na lang. Dito daw grabe daw yung dedication mo, sabi nila Jello at Inigo. And your thoughts on that? Grabe naman yung minaman. Hindi, may challenge pa rin talaga. Sa bawat character na ginagampanan mo, may challenge pa rin. Kasi iba-iba eh. Iba si Barbs kay Samuel Panty ng Panty Sisters. Iba si Intoy ng Signal Rock from yung mga characters na ginampanan ko. So, bawat karakter, iba pa rin ang atake, iba pa rin ang characteristics, no? Ang characterization na ginawa ko in order for me to bring that character to life. Okay. So, yeah. Ang ganda ring timing nito, Bables, kasi ipapalabas siya sa Pride Month. Yes, And correct. you have all the colorful characters dito sa Drugs to Riches. Ano masasabi mo rito? Ang galing kasi na timing talaga, na timing na ang playdate namin ay nasa Pride Month. So, tamang-tama yung tema kasi yung pinagdaanan nung characters, abangan nyo kung bakit, ay pinagdadaanan ng isang normal na tao na parte ng komunidad. That's good. Sa paggawa ng mga ganito, ano pa yung challenges aside dun sa mga napakatagal na prosthetics? Ano pa yung challenges na na-encounter mo sa paggawa ng mga Yung puso ng karakter, lagi naman yun yung challenge sa akin. Kasi as a person, tayo, sino bang gustong masaktan, di ba? Hindi. Kumbaga parang normal defense natin na I don't wanna get hurt. Ayokong mag-dive deep dun sa kung ano yung makakasakit sa akin. But bilang aktor, lagi mong nire-refresh yun eh. Lagi mong pinupuntahan yung danger zone na yun. So, yun yung laging challenge for me. Kasi, again, ang mga actors ay masochista. Pain is our friend. But I see to it that each time I revisit the pain, magiging cathartic for me. I mean, therapeutic siya dapat sa akin para
hindi dangerous. Maraming nagulat dun sa character mo dun sa Saving Grace na talagang kontrabida, ang dami na inis sa'yo. Ano yung mas challenging sa'yo? Yung ganun o yung gumawa ng ganito? Yung kontrabida, Oo. mahirap. Kasi, lagi akong galit. Ayoko siyang maiuwi sa bahay, pero ramdam ko na yung pinanggagalingan ng character ko. I actually even asked the management, pwede po bang patayin nyo lang ako? Yung character ko. Kasi nahihirapan na ako personally. Ang hirap na pupunta ako sa set, lagi ako dapat galit. Yeah, pero nagawa naman namin siya na tapos naman. Sabi ni Nico kanina, medyo nahihirapan daw sila to cope up with your energy. Iba daw kasi yung energy mo dito. Minsan nasusurpresa na lang sila. So, ano yung advice na binigay mo sila sa kanila when it comes to Comedy. gawing comedy? Kasi hindi yun ang comfort zone nila eh. To tell you honestly, hindi ko sila binigyan ng advice kasi magagaling na yung mga yan. Hindi na nila kailangan ng advice. At ako hindi rin naman kasi ako palabigay ng advice na hindi hinihingi. I believe na itong mga to, si Elijah and si Inigo, are really great actors. Sinasabi nila na bago sila sa comedy, pero hindi. I think hindi ko rin bibigay yung ganong klaseng energy na sinasabi nila if not because of them. Kasi ano yan palitan yan So, ang laki din na nakukuha ko sa kanilang tulong para ma-portray ko yung characters ko ng maayos. Ano yung pinaka na-enjoy mo sa paggawa ng mga ganitong game? Pinaka na-enjoy? Yung alam ko na may tao akong mapapahalaka. Oo. Bago nagsimula yung ganito, ang ganda kasi talaga ng training ko kay Direk June, kay Paolo Ballesteros, sa Die Beautiful, Pante Sisters, laging kaming magkasama. So parang, I must say, 80% of me being the actor that I am today, malaking tulong sila. Yung pagiging spontaneous ko, yung ang bilis kong makaisip ng ibabato, feeling ko trained di Paolo to si Paolo to. Ano yun? Yung nagpe-prepare ka pa or just come out Hindi ako pupunta sa set na hindi prepared. Oo. Ayokong tutungtong at haharap sa camera at sa aking director na hindi ako prepared. Nahiya ako para sa lahat. Kasi alam kong yung mga to, yung mga crew, maagang pupunta ng set yan, ni director. So, I see to it that magagampanan ko yung job ko na tama at maayos.